Muli nanawagin ng hustisya ang mga magulang ng umano'y hazing victim na si Marvin Reglos. Pagtitiyak naman ng kampo ng Lambda Rho Beta Fraternity, kumikilos na sila para iharap sa mga otoridad ang mga dapat managot. Ang mainit na balita, hatid ni Arnold Clavio. Hirap na hirap ang kalooban ko po dito sa nangyari po sa ating anak. Hindi ko malaman, hindi ko mapagtugma-tugma ang ating ginagawa ngayon. Ang aming panawagan, ay sana po tulungan niyo po kami na mabigyan po ng katarungan si anak nating si Marvin. Sana po ay magkaroon ng tunay na kapayapaan o katarungan po. Dahil uwi man ang labi ng law student na si Marvin Reglos sa kanyang pamilya sa Burgos, Isabela, abinado mga magulang niyang hirap pa rin silang tanggapin ang nangyari. Ang ina ni Marvin, tanging alaala na lang ng anak ang pinangahawakan. Wala akong masabing nasa kanya na lahat. Ang pagiging mabuting anak bilang kapatid at mahusay na mag-aaral. Kwento pa niya, nagkaroon daw siya ng pangitain sa kahantungan ng anak. Nakapanaginip ako noon bago ko nabailetaan sa kanyang ama na namatay ng aking anak. Marami raw taong sa bahay namin. Lunes ng madaling araw, nakatanggap na ako ng tawag galing sa aking asawa na ang aking anak na si Marvin ay wala na. Kabilin-bili na daw niya sa anak na huwag sumali sa fraternity. Kaya siguro hindi ito ipinaalam sa kanya. Nakapagpaalam mo ba siya? Hindi, Arnold. Wala man lang siyang nabanggit na sasapi siya sa mga ganyang organisasyon. Opo. Kahapon po nakita Kasi niyo... mulat sa Paul, nung nag-aral na siya sa UST, pinagsabihan na namin ng kanyang daddy na huwag siyang sasapi sa mga ganyang organisasyon. Tiniyak naman ni Atty. Ariel Radovan, tagapagsalita ng Lambda Rho Beta Fraternity, na sinalihan ni Reglos, makikipagtulungan sila sa investigasyon. Naintindihan namin na Arnold ang nararamdaman lalo na ng mga naulila. Kaya ako po at ang aming fraternity ay talagang kumikilos na iharap sa mga kinauukulan ang dapat managot. At isang araw sa kanilang mga unang hakbang, ang pagharap sa NBI ng kanilang Grand Rowan o presidente na si Edward Escobar II. This led to the surrender nga po yesterday nung aming pong Grand Rowan, si Mr. Escobar, so that through him, he could show that with his leadership, meron pang natitirang dignidad at honor para harapin itong mga bagay na ito. Di napigilan magtanong naman ng ama ni Marvin kung ano talaga ang nangyari nung mamatay ang kanyang anak. Gusto kong itanong kay Atty. Pag pa ay kinakandak po ba ang isang initiation, wala po ba doon ang mga nakakatas sa mga miyembro? Aming tradisyon ay may mga officers po kami ng aming fraternity na kung ito ay idadaos o gagawin, sila po dapat ay palaging nandun. Kaya nga po naroon ng aming Grand Rowan, si Mr. Escobar. Si Escobar mismo nandun sa resort, nung sinasagawa Opo, initiation. para nga po siyang mga siwa sa kung ano po ang mga nangyaring kaganapan. Pangako ni Radovan, mananagot ang mga may sala sa pagkamatay ni Marvin. Umaasa ngayon ang pamilya ni Marvin na ang pangako ng hustisya hindi kasamang mababaon sa kanyang pagimlay. Ako naman, Arnold Clavio, GMA News.